Yan. Palakpakan po natin, mayroon pong solid ideas po na nakapasok. Oo, palakpakan po natin at bigyan po natin ng konting common sense. Okay, game. Pag-usapan natin to, no? Game, okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, medyo madami na po yung nag-PM sa akin sa Facebook. Tungkol nga dito sa kapatid nga raw po di umano ni Alice Guo. So, syempre, ang ginawa ko, ni-research ko kung totoo ba to. Well, unahan ko na kayo. Hindi totoo. Impostor to. Impostor to. Oo. Content creator to eh. So ngayon, ito yung mga pinapasa yung video sa akin eh. So ito kapatid ni Alice Guo nagsalita na. So actually, mataas yung views, no? 54,000, no? So kasi kung tignan na naman natin yung muka, paras naman silang chinita. Diba? Pero mas gusto ko pa rin at mas laman pa rin ng puso ko si Alice Guo. Sabi ko sa'yo, pakasalan mo na lang ako dati, eh, di ba? Para naging Pilipino ka na. So ngayon ito, no? So actually, so continue natin, no? And then ito yung mukha niya, no? So ngayon meron siyang video dito. So ito, panoorin natin yung video niya, no? Kasi medyo nalito po kasi yung mga tao dito. Kasi nagsalita ng Chinese. So inisip ng mga nakapanood na kapatid daw ito ni Alice Guo. Pero sinasabi ko na hindi. Oo. Hindi totoo. Oo. So ito, panoorin natin tong video na saglit lang naman to, no? Para hindi tayo copyright. Sige. What if espiya ka ng China? Papahuli ka ba? Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Malamang kilala Di ba nag-Chinese kasi kaya mukhang iniisip nila na mukhang totoo nga, di ba? niya siya. At sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Actually, taga-Fujian po si Alice Guo. So, nung nakita ko na kaagad dito, sabi ko, ay, parang peke Parang peke. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Ayan di ba? Hindi, actually hindi siya AI. Hindi siya AI. Totoong video naman to. Oo. So, ano ba? Tuloy pa ba natin? Kasi medyo konti pa. Kung di pa kayo naka-follow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Ayan, di ba? So, content creator mga kababayan. Content creator siya. At tingnan niyo sinabi niya nung bandang gitna, no? Lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Ito yun eh. Sige. Kung di pa kayo naka-follow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Noong 2018, lumapit ang Chinese government. So, ano siya? Content creator po siya mga kababayan. Vlogger din po siya sa TikTok. Hindi ito totoo. So, ngayon, nung tinignan ko po yung TikTok niya, kung saan nanggaling yan, pakita ko sa inyo, no? Ito yung TikTok niya eh. So, dyan nanggaling yung TikTok. So, ang pangalan ng TikTok niya, ano ba pangalan? Ito, Book of Bad Ideas. So, we write bad ideas, review and collab. And then, puro video niya talaga yan. So, ayun, no? Content creator po siya. So, hindi siya, hindi totoo to. Fake to. So, okay. For content yan. Actually, kasi marami kasing napeke nito. So, sa akin lang, kaya ko lang siya ginawa ng content para malay nyo, mayroong makapanood ng replay nito, at least hindi na malito. Pero TikTok kasi, ang alam ko, sobrang liit ng kita sa TikTok. Pero actually, mataas yung views niya, 1 million views eh. 4 million views na yung content niya na to eh. 4 million views na. So ngayon mga kababayan kasi, alam nyo, okay, so ngayon clear na tayo doon na hindi totoo yon. Peking kapatid yon, impostor na kapatid yon. Content creator lang po yung babae po na yon. Okay, pero hindi ito content creator. Ito hindi. Ako'y nagulat dito kay sa civic leader po ng Filipino-Chinese na si pangalan nito? Teresita Angsi. Oo.
'di ba? Ito balita to kanina. Philippine Chinese civic leader Ang Si rebuke Senate for witch hunt versus Guo. Okay. So ngayon mga kababayan, nakakakita po tayo ngayon ng mga tawag nito, ng mga individual or mga tao na kumakampi po kay Alice Guo. At isa na nga po dito, si Teresita Ang Si. Well, alam naman po natin mga kababayan na itong Guo Clan ay meron po silang asosasyon. Ito yung Jiao Tao Guo Clan Association at meron po yan sa mismong Binondo. At syempre, malaking organisasyon po ito. Buong Southeast Asia po, meron pong Jiao Tao Guo Clan Association. At posible nga po na naging kaibigan din po ni Teresita Ang Si itong pamilyang Guo. So sa tingin ko, mas maganda sa kakaganyan ngayon ni Teresita Ang Si, na ako naman naniniwala naman ako na maayos na tao ito, pero nagtaka lang talaga ako na sumuporta siya ngayon kay Alice Guo at tinawag niya nga pong witch hunt yung ginagawa nga po ng Senado kay Alice Guo. Well, sa tingin ko dapat makita rin natin na kung meron bang connection itong si Teresita Ang Si sa Jiao Tao Guo Clan Association. Diba? Ito nga, nagulat nga talaga ako dito eh. Bakit binabanatan ni Teresita Ang Si itong Senate? Well, ibig sabihin nun, ano ba, diba? Kasi ako naniniwala naman ako, dalawa lang naman po kasi yung taga-suporta ni Alice Guo eh. Dalawang klaseng tao lang po yung taga-suporta ni Alice Guo. Yung isa, nakikinabang, diba? Especially pag pro-China ka, diba? Katulad nga nila Jason sa, nila Panelo, nila Harry Roque, posibleng doon, dalawa lang yan, posibleng nakikinabang ka or tanga ka lang talaga. Dalawa lang yan eh. So si Teresita Ang Si, naniniwala naman ako na naniniwala naman ako na hindi naman tanga si Teresita Ang Si, pero ano ba, nakikinabang ka ba? 'Di ba? Marami bang ads? Nadadamihan ba kayo sa ads? YouTube naglalagay niyan eh. So sabi dito, okay. Basahin lang natin Filipino-Chinese civic leader Teresita Ang Si on Monday called out the alleged Senate witch hunt against embattled Bamban Mayor Alice Guo, nothing that it is below decency. Actually, ito lang to be fair, no? To be fair. Actually, dissented naman po yung dissented naman po yung hearing po sa Senate regarding po sa kaso nga po ni Alice Guo. Dissented naman. Yung hindi kasi dissented dito, yung hearing ni Bato. Pero dito po sa hearing po na ginawa ni Rizon Taveros at saka ni Win Gatchalian, dissented naman. Yun nga lang, nahaluan lang po kasi ng konting mali siya nung pumasok si Rapi Tulfo. At saka si Jinggoy tungkol sa boyfriend tsaka sa lie detector test. Ay, ewan ko ba, no? Pero okay naman, para sa akin okay naman. Pero, di ba? So, hindi, skip nyo lang. Kapag may ad, skip nyo lang. Kasi YouTube naglalagay niyan. Skip nyo lang. Kapag may ad, skip nyo. Oo, okay lang yan. Hindi ako naglalagay niyan, YouTube naglalagay niyan. Oo. So, sabi dito, no? Ang Si made a pronouncement amid an ongoing Senate investigation over controversy surrounding Philippine offshore gaming operators and Guo directly linked to two POGO operations in Bamban Tarlac, na which is na naman, na malaki naman yung posibilidad na totoo. Di ba? Investigation focused on Guo identity after several inconsistencies were observed in their own narrative. Di ba? Tama naman eh. Okay? So sabi ni Ang Si, this kind of witch hunt and personal attacks are way below decency and reflects badly on the dignity of the Senate. With their budget, should Senate do their background investigation first? Ang Si asked in the statement. Yun nga mga kababayan. Di ba? Bago naman kasi nagkaroon ng investigation yung Senate, nag-conduct naman ng sariling investigasyon na hindi public itong
Si Risa Ontiveros. Kaya nga, no, pagdating nga ni Alice Guo, may ano na eh. May mga dokumento na, may mga nakaready ng question. Diba? Wag mong kinukumpara yung hearing na ginawa ni Bato dito kay Alice Guo. Magkaiba yon. Teresita Angsi. Okay? Teresita Angsi pala, no? So, sabi pa dito, no? Mula sa Pogo na naging sideshow, ang problema ng masalimuot na pagkatao ni Alice Guo ang naging main show. Di ba? The problem Alice Guo, complicated life become the main show. Hindi po komplikado yung buhay ni Alice Guo. So, malinaw mga kababayan na talagang kinakampihan ni Teresita Angsi si Alice Guo. Katulad po ng ginagawa ni Harry Roque, ni Panelo at saka ni Jay Sonsa. Di ba? So, yun, no? So, yun lang. Nabanggit ko lang to kasi ako nagulat talaga ako. Nakilala kasi itong si Teresita Angsi na aktibo po sa Filipino-Chinese community. Di ba? So, yun, no? So, yun mga babae. So, nadaanan ko lang to. So, at least, nasagot po natin yung tungkol dun po sa lumalabas po na kapatid ni Alice Guo na impostor. Di ba? So at least malinaw na. At least sana may makapanood ng video na to para hindi na po malito yung mga tao dito po sa content creator na to. Okay? So dyan po sa 1,000 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, kayo ba, naniwala rin ba kayo dito sa lumabas na kapatid ni Alice Guo? At least ngayon malinaw na hindi totoo yon. Okay? So pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan. So maraming salamat, no.